Hello guys! So nasa lesson 6 na po tayo ng ating pag-aaral sa Nihongo. So sa lesson 6, dito po natin matututunan kung paano magsabi ng sentence na may verb with direct object, no? And then dito mo rin masasabi kung saan mo ginawa yung action, diba? Saan mo ginawa yung action, and then dito mo rin matutunan kung paano mag-invite, di ba? Mag-invite na gawin ang isang bagay sa kausap mo, di ba? Dito mo naman matutunan magyaya, di ba? So, matututunan niyo yan dito sa lesson 6. Okay? So, dito po sa lesson 6, ang unang particle nating aaralin is si particle O. No, si particle O. Si particle O, siya po yung ating direct object marker, no? Direct object marker. And then pinopronounce si particle O ng O as in O. Hindi po siya pinopronounce ng wo, no? Kalimitan pinopronounce siya ng O, no? Silent W, O, okay? Pero nakasulat siya ng character na wo, no? Pero pag ginamit siya as particle, pinopronounce siya ng O, no? Though nakasulat siya ng character wo, pinopronounce siya ng O, silent W, okay? And then ang ibig sabihin ni particle O sa Tagalog, no? Yung translation na sa Tagalog, nang, di ba? Nang. Parang halimbawa, sasabihin mo na kakain ako ng prutas, di ba? Yung nang doon ayun si particle O sa Nihongo, di ba? Kakain ako ng prutas, di ba? Bibili ako ng sapatos, diba? Magsusulat ako ng sulat, o magsusulat ako ng report, diba? Yung nang doon sa Tagalog, ang katumbas niya sa Nihongo is O, okay? Particle O. And then, diba si particle O is a direct object marker, diba? Direct object marker. Ano ba ang direct object, diba? Ano ang ibig sabihin ng direct object? Ang direct object is ito yung part ng sentence, no? Ito yung part ng sentence kung sino yung makakatanggap ng action, di ba? Sino yung makakatanggap ng action? Di ba? Ang action na gumagawa is si doer, di ba? Ang action na gumagawa ng verb, di ba? Si doer. And then yung action na yon na ginawa ni doer na makakatanggap is si direct object, di ba? Direct object. Okay? Ito ang makakatanggap ng action sa sentence. Okay? Halimbawa, ito yung gusto sabihin, I will play tennis. Di ba? I will play tennis. Di ba? So sa Nihongo, watashi wa tennis o shimasu. Di ba? Watashi wa tennis o shimasu. So si watashi, siya yung doer, di ba? Siya yung doer. And then, ang verb natin, si shimasu. Diba? Like before, ang doer, siya lagi ang gumagawa ng verb. Diba? Ang doer, siya lagi ang gumagawa ng verb. So, anong ginawa niya? So, diba si watashi, gumawa. Diba? Anong ginawa niya? So, si tennis, diba? Naglaro siya ng tennis. So, minamark ni particle O, yung direct object na ginawa ni doer. Doer or ating topic sa sentence. Okay? So, bago po tayo pumunta sa sentence pattern, i-explain ko muna sa inyo kung paano yung gamit ni shimasu. Diba? Paano yung gamit ni shimasu or yung mga verbs natin na gagamitin. Diba? Diba? Si shimasu kasi, masyadong malawak yung gamit niya. Diba? Masyadong malawak. May iba't iba siyang kahulugan. Halimbawa, pwede siyang maging to play, di ba? Maglaro, or pwedeng to do, di ba? Gumawa. So, paano madi-distinguish kung yung meaning ni shimasu is to play or to do? Okay? So, i-explain ko muna sa inyo yan. No? So, una, no, so to play muna tayo. To play sport or game, di ba? Ang construction kasi ng structure nito, di ba? Ang structure niya, di ba? Noun o shimasu, di ba? Noun o shimasu. So yung noun na to, paano madi-distinguish kung, di ba?
dito sa noun na to, dito mo pala mag-distinguish, di ba? Base sa noun, and dito mag-distinguish kung ano yung ibig sabihin ni shimas, di ba? Kung to do ba yan, to do or to play. Okay? So una, ang magiging basehan mo dyan, no? Yung noun na given, di ba? Noun na given, yung direct object, di ba? Yung mga direct object, di ba? Si shimas kasi, shimas na yan kasi wala naman siyang kanji. So, given na siya, no? So, para yung magiging basehan mo kung yung meaning niya is to play or to do is yung direct object, di ba? So, kapag ang direct object na given is yung mga noun na sports, mga noun na sports, yung tennis, basketball, billiard, volleyball, no? Yung dinudugtong ni particle o na direct object marker kay shimas, di ba? Kay shimas, ang ibig sabihin or magiging kahulugan ni shimas is to play, di ba? To play, literal na to play. Kasi hindi ka naman gagawa ng tennis, di ba? Hindi ka naman gagawa ng sports. Maglalaro ka. Okay? So kapag tandaan nyo, kapag ang noun na direct object na given na dinudugtong ni particle o kay shimas is mga noun na sports tulad ng tennis, basketball, billiard, volleyball o kung ano pa mga sports yan, ang magiging kahulugan ni shimas is to play. Okay, halimbawa tennis o shimas, magiging to play tennis. Basketball o shimas, magiging to play basketball. Okay, so yung pangalawa, yung to do, no? To do. So kapag ang noun naman, diba? Ang noun or direct object na dinudugtong ni particle o kay shimas is mga noun, no? Kung ano mang mga bagay, no? Kung ano mang mga bagay, kung ano-anong bagay na may na noun na related sa isang action, no? Sa isang action, magiging kahulugan ni shimas is to do, diba? To do na shimas. Okay? Kapag ang kinokonekta na noun ni particle o no, yung direct object na kinokonekta kay shimas is mga noun, no? Mga noun na may kinalaman sa isang action, ang magiging kahulugan ni shimas is to do. To do. So, noun something, di ba? Something. Ibig sabihin, something kahit ano. So, hindi po kahit ano yan. Di ba? Hindi, basta noun, pwede na ikabit kay shimas. Hindi po pwede. So, yun lang mga noun na related, di ba? May relevant sa isang action. Sa action, di ba? Sa action, relevant sa action. Halimbawa, shigoto is to work, di ba? Shigoto is work, di ba? Shukodai, homework, di ba? Benkyo, di ba? Benkyo o shimas, study. May noun sila na relevant sa action. Hindi naman po pwede yung, halimbawa, yung mga noun na yung mga material na bagay, halimbawa, yung hon, di ba? Hon o shimas. So, walang ganun, ha? So, wala pong hon o shimas, di ba? Hindi porke sabihin natin, di ba, noun, something, kahit anong noun, pwede mo na i-connect kay shimas. Hindi po pwede. Yun lang mga noun na relevant sa isang action. Okay? Yung mga appliance, yung mga material na bagay, hindi siya basta-basta kino-connect kay shimas. No? Kasi wala siya magiging meaning. Di ba? Okay? Lagi niyong tatandaan, mga noun lang na relevant sa isang action ang pwedeng i-connect kay shimas para magkaroon siya ng meaning na to do. Okay? Halimbawa, ito sample natin, diba? Shigoto o shimas, to do work. Shukodai. Shukodai is homework, diba? Pag sinabi shukodai o shimas, to do homework, diba? Gagawa ka ng assignment. Or pwede rin naman, gusto mo mag-jogging, diba? Jogging. Jogging is noun. So, jogging o shimas, diba? Do jogging, diba? Magja-jogging ka. No? Marami kang pwedeng i-connect na noun dito, kaya sobrang lawak ni ang gamit ni shimas. Okay? Next po is yung transitive verb, no? Yung noun o transitive verb na gamit natin. So, ang verb po natin sa Nihongo is hindi lang yung
directional verb or yung noun o she must na verb, no? Meron din tayong transitive verb. So marami po tayong klase ng verbs, di ba? Meron tayong transitive or intransitive verbs. So ngayon sa lesson 6, sa transitive muna tayo magpo-focus, no? Sa transitive verbs, no? Kasi yung intransitive verb sa mga succeeding lesson pa natin matututunan yon or itatakel, okay? So ano nga ba yung transitive verb, no? So yung transitive verb, ito yung mga action word na may doer, no? Ito yung mga verbs na may gumagawa, okay? Pag sinabing transitive verbs, ito yung mga verb na may gumagawa, no? May gumagawa sa action, no? May gumagawa sa action. Ayun yung transitive verb, no? So example niyan, no? Halimbawa, yung noun natin, di ba? Yung noun or direct object natin is gohan, no? Gohan o tabemas. Diba? Ang verb natin is tabemas. So may kakain, di ba? Gohan o tabemas. To eat meal. Okay? Tegami o kakimas. Di ba? To write a letter. Denwa o kakemas. Diba? To make a phone call. Diba? Tabako o suimas. To smoke a cigarette. Diba? To smoke a cigarette. Diba? Koy dito ni aimas. To meet sweetheart, no? So yung o natin, di ba, yung as usual, di ba, yung tulad nga ng in-explain ko kanina, si particle o ang trabaho niya is, di ba, minamark niya si direct object, di ba? So yung action na ginagawa, di ba, nare-receive ng direct object, di ba? Kakain ng meal, di ba? Magsusulat ng sulat, letter, di ba? Tatawag sa telepono, okay? At maninigarilyo, di ba? Magi-smoke ng cigarette, okay? So guys, yung to smoke a cigarette, yung tabako, so yung mas na yan, no? Lagi pong magka-partner yan, no? So wala nang ibang. So, pag magsasabi ka ng maninigarilyo or magi-smoke, so, laging tabako, suimas. Hindi po pwedeng suimas lang, di ba? So, yun mo, maninigarilyo ka. Ang verb na gagamitin, ang term na gagamitin mo is suimas lang. Wala yung tabako o. So, hindi po pwede yun, no? So, pag sasabi mo maninigarilyo ka, no? Lagi pong partner parati yan, di ba? Tabako, suimas. Okay? Pati rin itong si tatawag sa telepono, laging denwa o kakimas, di ba? Magka-partner po parati yan. Okay? Pagtatawag sa telepono, denwa o kakimas, di ba? Partner po parati yan, no? Tandaan nyo na lang, no? Pag gusto mo sabihin na to make a phone call, laging denwa o kakimas, no? Lagi sila magka-partner. Pagkasabihin mo ng maninigarilyo ka, tabako, suimas, lagi sila magka-partner, okay? And then dito po, di ba, koy dito ni aimas, kung mapapansin nyo, hindi siya o. Hindi o ang particle na ginamit kay aimas na to meet, di ba? Hindi siya particle o. Ang ginamit is particle ni. So, kay verb na aimas na to meet, laging tatandaan kapag ang direct object niya is tao, di ba? Kapag ang direct object niya is tao na person, na magiging particle niya is ni, fixed particle siya, ni special, okay? Tandaan nyo, si verb na aimas, particle ni ang gagamitin niya, no? Para ma-mark kung sino yung taong kikitain, di ba? Kung sino yung taong kikitain, particle ni ang ginagamit, hindi particle o, okay? Particle ni. So tandaan nyo, kapag verb na aimas na to meet, ang gagamitin na particle is ni, no? Kapag yung direct object is tao, no? Tao. Okay? Tandaan yung special yan, okay? Okay, so dumako na tayo sa sentence pattern. Okay? So ang sentence pattern natin, no, yung pinakasimple is doer wa, direct object o verb, di ba? Doer wa, direct object o verb. So ang ibig sabihin niyan, doer will, kung anong given na verb, direct object, di ba? Si doer, gagawin yung verb, yung direct object, okay? Doer wa, direct object o verb. So, pag sinabing direct object, di ba? Pag sinabing direct object, object nga, di ba? Ibig sabihin bagay. So, ano yung magiging interrogative? No? Ano yung gagamitin natin interrogative?
para tanungin yung direct object sa sentence. Okay? Halimbawa, given yung verb mo and then tatanungin mo kung ano yung gagawin, di ba? So, ang gagamitin natin na interrogative is si Nani, di ba? Nani. Kasi di ba kapag nagtatanong ka ng bagay, ano, di ba? Ano or what? What in English, di ba? So in Japanese, no, in Nihongo, ano yung equivalent ni what? No, ano yung translation ni what? Di ba nani? So nani ang gagamitin natin interrogative sa pagtatanong ng direct object. And then mag-a-add lang tayo ng ka sa dulo para question marker. Okay? Tandaan natin, di ba? Si doer, tandaan, si doer siya parate ang gumagawa ng ating verb, di ba? Ang ating verb. And then si verb, di ba? Si verb ima-mark ni particle o, no? So yung particle o natin, no? Ang magiging gamit niya, ang usage si particle o, ima-mark niya si direct object bilang action receiver, di ba? Direct object marker. So, si direct object ang makaka-receive ng action na to. Marireceive ng direct object yung action. Okay? Gagawin ni doer yung verb, and then ma-mark ni particle o yung direct object na gagawin. Diba? Nagagawin. Okay? Ito yung sample. Baka gusto mo sabihin na Mr. Matsui will watch television now. Mr. Matsui will watch television now. Diba? Matsui-san wa, diba? Matsui-san wa ima terebi yo mimasu. Diba? Matsui-san wa ima terebi yo mimasu. Diba? Si Mr. Matsui, anong gagawin niya? Manonood. Diba? Mimas. And then si particle o, ima-mark niya yung direct object na terebi. No? Ano ba yung papanoorin? Hindi TV, diba? Television. Okay? So, ganun lang po siya. Si doer, siya yung gumagawa ng verb, and then ma-mark ni particle o, si verb, no? Ay, papo. Ma-mark ni particle o, yung direct object na gagawin ng verb. Okay? I-mark ni particle o, di ba? Si direct object na gagawin ni verb. Okay? And then, kung mapapansin nyo, meron tayong adverb of time. Di ba? Yung aot natin, aot. So, ganun pa rin po dyan, no? So, si adverb of time pwedeng ikabit sa after ni topic marker or before nung topic natin, di ba? So, nakadepende na ulit sa inyo kung saan ipupwesto si adverb of time. Pwede siya after ng ating topic marker na si wa or before ng ating topic, no? Topic na doer. Okay? So, ito po yung examples natin. Halimbawa, gusto mong itanong na what did Mr. Tanaka eat? Diba? Tinatanong mo kung ano ang kinain ni Mr. Tanaka. Sa Nihongo, Tanaka-san wa nani o tabemashita ka? Tanaka-san wa nani o tabemashita ka? Tanaka-san wa nani o tabemashita ka? And then, nag-reply yung kausap mo ng Mr. Tanaka ate an apple. Diba? Si Mr. Tanaka ay kumain ng mansanas. Diba? Sa Nihongo, Tanaka-san wa ringo o tabemashita. Diba? Tanaka-san wa ringo o tabemashita. Okay? Tanaka-san wa ringo o tabemashita. Si Mr. Tanaka, diba? Kumain, diba? Tabemashita ng ano? Diba? Ima-mark yung particle o kung ano yung gagawin ng verb. Diba? Diba? Si Mr. Tanaka ay kumain ng mansanas. Okay? So, ito pa. Ang tanong mo is, what will you buy? So, tinatanong mo kung, diba? Tinatanong mo kung anong bibilhin. Diba? Anong bibilhin, diba? Anata wa nani o kaimasu ka? Diba? Anata wa nani o kaimasu ka? Anata wa nani o kaimasu ka? At magre-reply ang kausap mo ng halimbawa, I will buy shoes, diba? I will buy shoes. Bibili ako ng sapatos. Sa Nihongo, watashi wa kutsu o kaimasu. Watashi wa kutsu o kaimasu. Or, tulad pa rin ng dati na kapag ang topic mo is yung kausap mo naman, so sa conversation or sa haiwa, hindi na po siya binabanggit. So, tinatanggal na siya, no? Tinatanggal kasi understood na nga po.
Kaya magiging ganito yung flow ng conversation, di ba? Sa actual, no? Nani o kaimasu ka? Diba? Nani o kaimasu ka? And then, magre-reply siya ng kutsu o kaimasu. Kutsu o kaimasu. Diba? Kutsu o kaimasu. Okay? So, dito po, pwede nyong i-apply yung gamit ni particle mo na negative marker, no? Negative marker. Bilang pagsagot dito, pwede nyong i-apply si particle mo. So, paano siya gamitin, di ba? So, halimbawa, tinatanong ka kung ano ang kinain mo. So, hindi naman parati na lagi mong isasagot na may kinain ka. So, meron din cases na kahit na tinanong kung ano kinain mo, na wala ka naman kinain, no? Wala ka naman kinain. So, hindi ka naman magsisinungaling. So, paano mo i-reply na wala kang kinain? So di ba, ang gamit ni particle mo is interrogative, di ba? Interrogative. Ang interrogative mo is nani, di ba? Nani. And then, gagamitin mo si particle mo. And then, ine-negative mo yung tense nung verb, di ba? Tabe masen deshita. Di ba? Nani mo tabe masen deshita. So, ano mo? Tinanong sa'yo, what did Mr. Tanaka eat? And then, reply mo, Mr. Tanaka did not eat anything. Walang kinain si Mr. Tanaka na kahit ano, di ba? So, sa Nihongo, Tanaka-san wa nani mo tabemasen deshita. Di ba? Negative mo yung tabemashita. And then, ginamit mo si particle mo. Di ba? Tanaka-san wa nani mo tabemasen deshita. No? So, sinabi mo na wala siyang kinain. So, hindi po ganito yung gagawin nyo, no? Yung masasabihin mo, Tanaka-san wa ringo mo tabemasen, di ba? Ine-negative mo tong direct object, yung ringo yung direct object, di ba? And then gagamitin mo si mo. And then tabemasen deshita, no? Di ba negative yung verb? Negative tension verb. And then ginamit mo si particle mo, di ba? Ringo mo tabemasen deshita. So mali po yan, no? Mali yung ganyan. Kasi yung direct object mo, unang-una, hindi siya interrogative, no? Hindi siya interrogative, no? Gagamitin mo lang si particle mo, no? Gagamitin mo lang si particle mo kapag yung direct object, no, yung tinutukoy is interrogative, no? Interrogative. So hindi po basta naka-negative tense yung verb, no? Hindi basta naka-negative tense yung verb is ang gagamitin mo ng particle is si mo. So mali po yun, no? Ginagamit lang si particle mo kapag yung direct object is interrogative, no? Interrogative, hindi yung given na noun. Okay? Lagi niyong tatandaan, no? Kasi maraming po nalilito dito sa mga unang nag-aaral, no? Ang pagkakaintindi nila, basta naka-negative tense yung isang verb or sentence, automatic mo ang gagamitin na particle kasi negative action marker nga, di ba? So, hindi po siya ganon, no? Magiging particle mo lang siya kapag ang direct object is interrogative. Okay? Interrogative lang. Kaya hindi po pwede yung ringo mo tabemasen deshita, no? Kapag naka-negative and then may given na direct object na noun, no? Given, hindi siya interrogative, yung particle na ginagamit, no, pa rin yung ang gagamitin, di ba? Yung particle na ginagamit pa rin yung gagamitin sa kanya. Yung direct object marker na o pa rin ang gagamitin sa negative tense na to. Okay? Next, alimbawa dito, no? Sa pangalawang example natin, paano siya i-negative. Halimbawa, nani o kaimasu ka? Tinatanong kung anong bibilhin mo, and then sasabihin mo, wala ka naman talagang bibilhin, diba? Wala akong bibilhin. So, paano siya igawin na negative? So, magiging ganito siya. So, interrogative, nani, and then, ipasok mo si mo, particle mo, then negative tense yung verb, kaimasen. Diba? Watashi wa nani mo kaimasen. Diba? Ayun yung sa reply dun sa tanong niya na, anong bibilhin mo? Wala po akong bibilhin. Diba? Nani mo kaimasen. Okay? Hindi yung may kakabit ka na specific na noun, no? Noun, and then mo, and then
kasi negative tense mo yung verb, no? Ibang meaning po yun. Kapag gusto mong sabihin, no? Kapag gusto mong sabihin, wala ka namang gagawin na pinapatungkol dun sa tanong ni interrogative, no? Mo ang gagamitin mo. Mo. Okay? So, wag po kayo magpapalito doon. Okay? So, ito po yung examples, no? So, kapag nagtatanong ka, no? Nagtatanong ka or sumasagot ka sa tanong na anong gagawin mo or anong ginawa mo. So, masyadong general yung question, masyadong malawak. Pag sinabing anong ginawa mo, masyadong malawak, di ba? Marami kang pwedeng isagot sa kanya. Masyadong malawak yung tanong at marami kang pwedeng isagot sa kanya, di ba? Masyadong malawak ang tanong na marami kang pwedeng maisagot din sa tanong na ano ang ginawa mo or ano ang gagawin mo, di ba? Halimbawa, ang gusto mong itanong, tomorrow, what will you do? Di ba? Tinatanong mo kung anong gagawin mo bukas, di ba? Sa Nihongo, di ba? Ashita anata wa nani o shimasu ka? Di ba? Ashita anata wa nani o shimasu ka? Or ashita nani o shimasu ka? Ashita nani o shimasu ka? At nag-reply ka ng, ano ba, pwede mong i-reply na, tomorrow, I will play tennis. Di ba? Bukas, ako ay maglalaro ng tennis. Di ba? Ashita, watashi wa tennis o shimasu. Ashita, watashi wa tennis o shimasu. Di ba? Ashita, watashi wa tennis o shimasu. Or pwede ka rin mag-reply ng, tomorrow, I will meet a friend. Di ba? Tomorrow, I will meet a friend. Di ba? Ashita, watashi wa tomodachi ni aimasu. Ashita, tomodachi ni aimasu. Ashita, tomodachi ni aimasu. Or pwede ka rin sumagot ng tomorrow, I will go to bank. Di ba? Tomorrow, I will go to bank. Nihongo, ashita, watashi wa ginko e ikimasu. Ashita, watashi wa ginko e ikimasu. Or ashita, ginko e ikimasu. No? So, kung makikita nyo, di ba? Ang interrogative na verb is shimasu. Diba? Is shimasu. And then, ang nireply nila, no? Hindi merong pwedeng shimasu, no? Not to play. Diba? Ang tinatanong, anong gagawin mo? Diba? Ang nireply na, maglalaro. Diba? Maglalaro. Kikitain. Diba? Pupunta. So, marami kang pwedeng i-reply na verb, no? Dito kay shimasu. Kasi, ang general question, or, no? Ang pangtanong, ang laging ginagamit ng pangtanong na kung anong ginawa mo or anong gagawin mo is nani o shimasu. Diba? Nani o shimasu ka? No? At ang reply dito, kahit shimasu ang verb, kahit anong verb, pwedeng i-reply dito na gagawin mo. No? Kung mapansin nyo, pwedeng transitive verbs, no? Pwedeng directional verb. So, nakadepende na kung ano talaga yung specific na action na gagawin mo. So, nakadepende na lang kung ano yung action na gagawin mo, no? Sa i-reply mo. Okay? And then, so, ito pa po yung examples, no? So, yung pattern na to, pwede mo rin siyang gamitin bilang confirmation question, no? Pwede mo rin siyang gamitin bilang pag-confirm ng isang bagay. Okay? Halimbawa, ang gusto mong tanong, no? Is Mr. Lee drink alcohol? Tinatanong mo kung si Mr. Lee ay umiinom ba ng alak, di ba? Sa Nihongo, Risan wa osaki o nomimasu ka? Risan wa osaki o nomimasu ka? Risan wa osaki o nomimasu ka? At nag-reply ng yung kausap mo ng, no, Mr. Lee don't drink alcohol. Diba? No, Mr. Lee don't drink alcohol. Sa Nihongo, Iye, Lee-san wa osaki o nomimasen. Iye, Lee-san wa osaki o nomimasen. Iye, Lee-san wa osaki o nomimasen. Diba? Mapapansin nyo, naka-negative, diba? Negative tense yung verb, and then particle o pa rin ang ginamit. Okay? Kasi may yung noun na given is hindi interrogative. Diba? Hindi interrogative. So, hindi pwedeng gamitin si particle mo dito. No? Baka kasi isipin nyo, negative particle mo na kaagad ang gagamitin mo. Kasi naka-negative tense yung verb eh. No? So, dito po, hindi po pwede si particle mo. Bakit? Kasi, hindi interrogative yung given na direct object. No? Hindi po interrogative yung given na direct object. No? Kaya hindi po pwede or hindi ma-apply si particle mo dito, no? Hindi siya po pwede. Okay?
Though kahit na naka-negative yung tense yung verb, no? Yung given na particle pa rin ang gagamitin kasi hindi hindi interrogative yung direct object. Okay po? And then, ito pa po yung sample, no? Did you read newspaper this morning? Diba? Did you read newspaper this morning? Tinatanong kung magbasa ka ba ng dyaryo ngayong umaga. Diba? Kesa, anata wa shimbun o yomimashita ka? Kesa, shimbun o yomimashita ka? Nag-reply ka ng yes, I read newspaper this morning. Diba? Nihongo, hai, watashi wa shimbun no yomimashita. Diba? Hai, watashi wa shimbun no yomimashita. Diba? Hai, shimbun no yomimashita. Okay?